Kabanata 741. Habang nakatingin kay Yang sa isang tabi, mapait na napangiti si Zephyr sa kanyang puso. Hinayla palabas si Yang ng grupong ito. Mahirap para sa kanya na tumanggi muli. Hindi inaasahan na ang sagradong lungsod ng ulap na ito ay talagang nakakatakot. Ang ganitong uri ng gusali ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang katalinuhan. Ang arko na ito, ang hugis na ito. Habang nasa daan, tuwang-tuwa na sumigaw si Amber, na may masayang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. Bagamat hindi gaanong maganda si Amber, mainit ang kanyang katawan, lalo na sa ilalim ng kanyang itim na kasuotan pang digma, na lalong nagpaganda sa kanyang katawan. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, mataas ang bilang ng mga sumusulyap kay Amber. Napakabango nito. Sa oras na ito, isang kakaibang halimuyak ang unti-unting lumalabas mula sa isang anti-gang restaurant. Maging si Zephyr ay bahagyang humanga sa bango. Okay. Dahil sa napakasarap na itsura, maging si Yang, na tinatawag na Ice Cube, ay hindi maiwasang tumango. Hindi ba't sila ang mga disipulo ng The Boundless Academy? Papasok na sana sina Zephyr at ang iba pa sa restaurant nang malaman nilang puno na ang mga ito. Sa pagkakataong ito, isang kakaibang boses ang dahan-daang lumabas. Isa itong disipulo ng Great Yan Sect. May kutob si Zephyr tungkol sa lalaking ito, na palaging sumusunod kay Duan Kongchen. Bukod pa rito, nang mapilitan si Zephyr na umatras nang pumasok siya sa banal na lungsod ng ulap, may isang sarkastiko siyang sinabi. Nagkataon naman. Ngayon, iimbitahan ni Senior Brother Duan Kongchen ang ilang kaibigan dito, dahil bawat isa sa mga kaibigang ito ay isang henyo, at karamihan sa kanila ay nasa kalahating baitang patungo sa antas ng pagkonekta sa langit. Kaya, hindi ko kayo maginhawang tanggapin. Kung gusto ninyong kumain dito, bakit hindi ako mag-utos ng isang tao para maghanda ng kainan para sa inyo? Ang mga salita ng taong ito ay sadyang iron echo na mayroon pa itong uri ng paghamak, pagpukaw, at pang-iinsulto. Ang salubing ito ay agad na nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Amber at ng iba pa. Ang ganitong kahihiyan ay hindi na limitado sa kanila. Isa itong insulto sa kanilang The Boundless Academy. Bang! Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zephyr. Isang mabangis na figure ang kumislap habang mabilis na kumalat ang isang kamao. Sa restaurant, nagkaroon ng hiyawan at tawanan. Ang magagandang batang katulong ay pabalik-balik na naglakad sa karamihan na parang mga masayang ibon. Bilang isang kilalang restaurant dahil sa masasarap na pagkain nito, ang bawat bisitang dumating ngayon ay napakahalaga. Ang bawat isa sa mga martial cultivator na nakaupo rito ay napakalakas, at bawat isa sa kanila ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa mga akademya na may dakilang talento. Ang nakaupo sa isang nakakaakit na posisyon ay walang iba kundi si Duan Kongchen. Sa sandaling ito, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Kinuha niya ang isang tasa ng alak at pinaligiran ang kanyang paligid. Agad na tumahimik ang dating maingay na bulwagan ng restaurant. Sa ganoong katahimikan, tuwang-tuwa si Duan Kongchen, dahil ito ay isang tanda ng pagpapahalaga. Ngayon, narito kayong lahat para harapin ako. Duan Kongchen, ay nagpahayag ng aking pasasalamat. Malapit na magsimula ang labanan. Magiging isang malaking biyaya para sa akin ang makalaban ka. Ako muna ang gagawa. Hahaha, masyadong magalang si Senior Brother Duan. Tama iyan, masyado kang magalang. Tara, sabay-sabay na natin itong gawin. Dahil sa kanyang reputasyon, mabilis na nakuha ni Duan Kongchen ang pabor ng maraming disipulo. Sa sandaling ito, boom! Biglaan. Isang nakasisindak na kalabog ang narinig. Kabanata 742. Ang susunod na sandali. May isang figure na pumasok na. Rumble. Ang figurang ito ay parang isang bagyo ng mga bituin. Habang marahas itong nagbabanggaan, may dala itong kamangha-manghang puwersa at direktang tumama pa sa isang bilog na mesa. Kung mangyayari ang banggaang ito, malamang na agad naliparin ang bilog na mesa. Madudurog din ang masasarap na pagkain sa loob. Ha! Ang mga taong nakaupo sa mesa ay pawang mga henyo ng The Academies.
Makapangyarihan sila, kaya hindi nila hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Ha! Sigaw ng isa sa kanila. Ikinumpas niya ang kanyang braso. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanyang likuran. Agad niyang hinayla at inilabas ang kanyang tunay na enerhiya, idiniin ang katawan ng lalaki. Isa siyang eksperto sa level 8 agility. Dahil sa lakas niya, natural lang na hindi siya magulat. Gayunpaman, nang sandaling idiin ng kanyang palad ang katawan ng kanyang kalaban, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bang! Sa sumunod na sandali, isang kakilakilabot na puwersa ang pinakawalan mula sa lumilipad na figure. Ang malakas na puwersa ay parang isang malaking alon, na nagpalipad sa huli. Kung hindi sila agad gumanti at napigilan siya, malamang natamba na sana ang umaatake. Swoosh! Namutla ang mukha ni Duan Kongchen at kumurap ang kanyang figure. Sa isang iglap, iwinagayway niya ang kanyang mahabang roba at mabilis na lumitaw sa harap ng sumasayaw na figure, na madali niya itong napigilan. Junior Brother Yu, anong nangyayari? Si Duan Kongchen, na may hindi pala kaibigang ekspresyon, ay lalong nagmukhang malungkot nang makita ang taong lumilipad papasok. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ang kanyang nakababatang kapatid at lagi niya itong iginagalang. Kuya Duan. Ito ang The Boundless Academy. Zephyr. Inatake niya ako. Palihim. Napasigaw sa sakit si Junior Brother Yu. Zephyr. Labis na dumilim ang mukha ni Duan Kongchen, na para bang kaya nitong tumulo ng tubig. Gusto kong makita kung paano magkakaroon ng lakas ng loob ang batang ito na baliwalain ang katayuan ng ating Great Yan Sect at atakihin ang isang disipulo ng ating Great Yan Sect. Napakalamig ng boses ni Duan Kongchen. Gayunpaman, nang lumitaw ang mga salitang, Zephyr. Sa bulwagan, bahagyang gumalaw ang mga mukha ng ilang tao, na para bang sila ay nagulat, kakaiba, at umaasa. Tila may nakalimutan si Duan Kongchen dahil sa kanyang galit. Si Zephyr ay nasa level 7 agility lamang, habang ang kanyang junior brother na si Yu ay eksperto sa level 9 agility. Ang isang martial artist na nasa level 7 agility ay maaaring hindi makasakit sa kanyang kalaban. Pero sa pagkakataong ito, tila nakalimutan na niya ito. Mula sa pag-atake ni Zephyr Khan hanggang sa paglabas ni Duan Kongchen, lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Kapatid na lalaking si Khan. Sa wakas ay nag-react si Amber at ang iba pa. Gayunpaman, bago pa man mawala ang boses ni Amber, isang galit na boses ang dahan-daang lumabas. Ang lakas ng loob ninyo, mga disipulo ng The Boundless Academy. Mayroong isang malakas na aura na dumadaloy mula sa kanyang mga salita, na nagbibigay sa mga tao ng matinding pressure. Emph. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang, at kasabay ng isang pagsinghot, isang mahinang itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, na napakalalim at madilim. Zephyr Khan. Isang lalaki ang lumabas ng malalaki ang mga hakbang. Isang manipis na aura ang kumislap mula sa kanyang katawan, ngunit para siyang isang natutulog at galit na dragon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang malakas na aura ang nagsimulang kumalat sa loob. Ang taong ito ay walang iba kundi si Duan Kongchen. Kabanata 743. Habang nakatingin kay Zephyr, galit siyang sumigaw. Napakalakas ng momentum na ito. Sino ang taong ito? Habang umuunlad ang momentum ni Duan Kongchen, maraming martial artist ang nag-focus dito at saka nagmadaling lumapit. Diyos ko, si Duan Kongchen pala ito ng Great Yan Sect. Tama iyan. Si Duan Kongchen ay kalahating hakbang patungo sa espiritu, isang walang kapantay na henyo. Ngayon, tila karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Mukhang disipulo siya ng The Boundless Academy. Kung pagbabasehan ang kanilang pananamit, sila ay mga inisyado ng Academy ng The Boundless Academy. Gayunpaman, tila may mali sa kapaligiran sa pagitan ng dalawang The Academies. Tama. Ang Great Yan Sect at ang Boundless Academy ay dalawa sa 5 magagaling na The Academies. Sa lohikal na pagsasalita, tila sila ay magkakampi. May nagulat at na-curious. Zephyr. Gusto ko lang imbitahan ang ilan sa aking mabubuting kaibigan.
Kahit hindi ko kayo inimbitahan na mga disipulo ng The Boundless Academy, hindi ko inaasahan na magkakaroon kayo ng ganoong ugali para atakihin ang aming mga disipulo. Taglay ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, si Duan Kongchen ay nagpakawala ng isang nakakagulat na aura na parang hindi niya ito matiis. Habang nagsasalita siya, bigla, maraming martial artist ang sabay-sabay na tumingin kay Zephyr. Base sa tono ni Duan Kongchen, halata na hindi maintindihan ni na Zephyr at ng iba pa ang sinasabi nila sa pagkakataong ito. Anong malaking sombrero? Si Amber, na nakatayo sa tabi ni Zephyr Khan, ay labis na nagalit kaya namula ang kanyang mukha. Ang mga salita ni Duan Kongchen ay malinaw na naglagay sa The Boundless Academy sa isang mahirap at makitid na estado ng pag-iisip. Paanong hindi magagalit si Amber at ang iba pa? Halata na ang mga disipulo ng Great Yan Sect ay nagudyok sa kanila at nagsalita ng bastos, na nagtulak kay Zephyr na kumilos. Ngayon, sa pagkalat ng mga salita ni Duan Kongchen, ang kanilang The Boundless Academies ay malinaw na naging hindi makatwirang The Academies. Hindi ko inaasahan na ang isang mahinhin na The Boundless Academy ay magkakaroon ng ganitong disipulo. Hihi, hindi talaga makatwiran para sa iba na manakit ng tao nang walang paanyaya. Hindi ko talaga inaasahan iyon. Kahit na mga disipulo pa lamang sila ng The Boundless Academy, masasabi nila ang katangian ng The Boundless Academy. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid tungkol dito. At, muling nagpakita ng kalungkutan at galit ang mukha ni Duan Kongchen, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag. Bigla niyang sinabi, kung talagang maghaharap kayo, ang panalo o pagkatalo ay karaniwang bagay. Hindi ako magtatanong ng marami. Gayunpaman, pinili mo ang isang palihim na pag-atake at malubhang nasugatan ang aking nakababatang kapatid na siyo. Zephyr, napakasama mo. Habang nakatingin kay Zephyr, napangiti si Duan Kongchen sa kanyang puso. Mula simula hanggang ngayon, nasa perpektong kontrol siya. Sa oras na ito, siya ay naging isang mahina at makatwirang tao. Kaya naman, kahit umatake pa siya sa oras na ito, walang sino man ang tatayo para kay Zephyr. Kahit na malubha ang pinsala ni Zephyr, hindi siya parurusahan ng The Boundless Academy dahil dito. Humph, paano ako hinamon ng isang level 7 agility non-entity? Zephyr, hindi ko kailangang mag-aksaya ng lakas para pumatay na katulad mo. Bye-bye. Kung paanong lihim na nakaramdam ng pagmamalaki at pang-iinis si Duan Kongchen sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na isang pagsabog ng palakpakan ang lalabas sa oras na ito. Isang matambok na lalaki at isang gwapong binata ang dahan-daang lumabas sa karamihan. Kabanata 744. Matapos makita ang dalawang ito, ang sulok ng labi ni Zephyr ay kumerba at nagdulot ng isang bahagyang ngiti. Kilala niya ang dalawa. Ang una ay si Bao Jiuyan ng Precious Weapon Sect, habang ang pangalawa ay si Bai Wulang ng Heaven and Earth Sword Sect. Si Bao Jiuyan iyan, isang henyong martial artist ng Precious Weapon Sect. Ang isa pa ay si Bai Wulang, ang ina po ng Heaven and Earth Sword Sect. May nakakilala sa kanila at napabulalas. Ang Precious Weapon Sect ay isang makapangyarihang akademya na may pambihirang kasanayan. Bukod dito, karaniwan sa kanila ang makipagsabayan at pumatay ng mga kalaban. Kung tungkol naman sa Heaven and Earth Sword Sect, ito ay isang great academy na hindi nakahihigit sa Great Yan Sect at The Boundless Academy. Hahaha. Magaling. Ang pumalakpak ay walang iba kundi si Bao Jiuyan. Sa sandaling ito, pinaikit niya ang kanyang maliliit na mata at ngumiti habang kinakausap si Duan Kongchen. Junior Brother Jiuyan, Junior Brother Bai, sa wakas nandito na kayo. Kapag nakuha ko na ang hustisya para sa inyo, parurusahan kayo. Nang makita ang hitsura ng dalawa, nakangiting sabi ni Duan Kongchen. Gayunpaman, nang pag-usapan niya si Zephyr, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at galit. Junior Brother. Bagamat malungkot at galit si Amber sa oras na ito, ang sitwasyon sa oras na ito ay malinaw na hindi kanais-nais para sa kanila. Sa loob ng ilang panahon, hindi niya maiwasang tumingin kay Zephyr, ngunit nagulat siya nang matuklasan na sa oras na ito,
si Zephyr ay walang kahit kaunting galit at pagkamahiyain, ngunit nagpakita lamang ng bahid ng ngiti. Napakahiwaga ng ngiting iyon. Hihihi. Ako, si Bao Jiuyan, ay hindi nangangahas na uminom kasama ka. Paano kung lasunin kita? Nakangiting sabi ni Bao Jiuyan, ngunit may bahid ng malamig na focus sa kanyang mga salita. Junior Brother Jiuyan. Mahilig ka pa ring magbiro. Pakiramdam ni Duan Kongchen ay may mali. Gayunpaman, nakangiti pa rin niyang sabi. Hindi ito biro. Kaya mo pang baligtarin ang mga itim at puting pangyayari ng ganito. Natatakot talaga ako. Nakatayo ako rito ngayon at pinapanood ang mga disipulo mo na iniinsulto ang mga disipulo ng The Boundless Academy, pero sinabi mong ikaw ang disipulo ng The Boundless Academy at naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Sabihin mo sa akin, kaya mong baligtarin ang itim at puting pangyayari. Paano kung bigyan mo ako ng isang baso ng nakal-alasong alak at inumin ko ito, masasabi mo bang nilason ko ang sarili ko? Nagdulot ng kaguluhan ang mga salita ni Bao Jiuyan. Kahit ang ibang mga disipulo ng The Academy na sumunod kay Duan Kongchen ay bahagyang nagulat. Ang ilang mga disipulo ay nagsimulang dumistansya kay Duan Kongchen nang walang iniwang bakas. Junior Brother Jiuyan. Mukhang sumobra ka na. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Duan Kongchen habang nakatingin kay Bao Jiuyan. Sa pagkakataong ito, inimbitahan niya ang mga disipulo ng iba pang mga akademya rito upang hikayatin silang lumapit sa kanya. May dahilan din kung bakit niya gustong makipagkaibigan sa kanila at ipakita ang kanyang prestihiyo. Kaya naman, marami sa mga disipulo ng akademya ang hindi masyadong malapit sa kanya. Ang nangyari kay Zephyr ay naging isang pagkakataon para itampok ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ng tao ay hindi kasing ganda ng sa langit. Hindi niya inakala na malapit lang si Bao Jiuyan at makikita ang sanhi at proseso ng bagay na ito. Nakita ko ng malinaw dito. Halatang iniinsulto ng mga disipulo mo ang mga disipulo ng The Boundless Academy, pero sa huli, sila pa ang naging dahilan ng iyong pagkakasala. Hehe, ang mga disipulo lang ng The Boundless Academy ang may malambot na puso. Kung ako yon, siguradong pinalipad ko na ang pabaya mong disipulo. Sa tabi niya, sabi ni Bai Wulang ng may pang-uuyam, na may bahid ng natural na talas ng paglilinang ng sword martial arts sa tono niya, na napaka-agresibo. Kabanata 745. Alam ko na. Ang kanyang The Boundless Academy ay palaging matalino at hindi kailanman maglulunsad ng palihim na pag-atake. Tama. Sayang naman. Pareho tayong The Academies, pero hindi ko inaasahan na gagawin ko ang ganoong bagay. Ang Panginoon ni Duan Kongchen ay si Jun Zishao, na kilala bilang ang Ginoo. Hindi ko inaasahan na ang disipulo niya ay magkakaroon ng ganito kagandang pag-uugali. Mabuti na lang at may nakapagpatunay na nito. Kung hindi, siguradong nakumpirma na ang reputasyon ng The Boundless Academy. Sa aking pananaw, ang mga disipulo ng The Boundless Academy ay nasa agility lahat. Bilang isang eksperto sa half-step to the spirit, paano naging ganito si Duan Kongchen? Nakakahiya ito sa ugali ng isang eksperto. Ang tinatawag na pagguho ng pader ay itinulak ng lahat. Sandali, nagsimulang sumigaw ang mga nakapalibot na martial artist. Kasabay ng ingay. Sa oras na ito, ang mukha ni Duan Kongchen ay lalong naging malungkot. Sa gitna ng matinding galit, isang matinding galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Pero sa oras na ito, imposibleng magalit siya dahil dito. Kung hindi, magkakaroon ito ng malaking epekto sa The Academy. Ang ating dakilang yan sect at ang walang hanggang akademya ay binubuo ng 5 dakilang akademya. Sila ay palaging magkakampi at magkakilala ng mabuti. Noong una, may kaunting pagdududa ako sa nangyari ngayon, pero dahil lang sa nasugatan at walang malay ang nakababata kong kapatid kaya ko nakalimutan ang pundasyon ko. Nakababata kong kapatid na si Kan, huwag mo sanang pakialaman. Ngayon, magdaraos ako ng piging dito. Sumama ka sa amin. Kahit lasing ako ngayon, hihingi ng tawad sa lahat. Ang husay sa pagsasalita ni Duan Kongchen ay talagang kahanga-hanga.
Sa oras na ito, ang kanyang mga salita at gawa ay agad na sumire sa dating hindi maayos na kapaligiran, at ang kanyang magalang na tindig ay naibalik muli. Nakikita ko. Pagkatapos niyang magalit ng sukdulan, tiyak na gagawa siya ng isang bagay na hindi magkakasundo. Mukhang masyadong galit si Duan Kung Chen sa pagkakataong ito. Lumalabas na hindi pagkakaunawaan lang pala. Kung alam mong mali ka, pwede mo itong baguhin. Napakagaling talaga ng cultivation nitong Duan Kung Chen. May nagpakawala ng buntong hininga ng paghanga. Gayunpaman, ang masamang ugali na unang ginawa ni Duan Kung Chen ay bumagsak din. Hindi mo kailangang uminom. Mukhang wala kang gana kumain. Mahinahong sabi ni Zephyr na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, na siyang ikinagalit ni Duan Kung Chen. Haha, lahat ng tao rito ngayon ay mga henyong martial artist ng ibang The Academies. Gwapo ang mga batang talento. Kahit galit pa rin sa akin si Junior Brother Kan, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para sa kapakanan ng ibang mga disipulo ng The Academy. Ang mga salita niya ay nagpagalit kay Zephyr. Plano pa rin akong i-frame ng lalaking ito sa ngayon. Sa ibang pagkakataon, natural lang na gusto ni Zephyr na uminom kasama ang lahat ng mga henyong martial artist, pero hindi nagkataon lang ang araw na ito. May appointment din ako. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Kuya Jiuyan, Kuya Bai, maraming salamat po ngayon. Ano kaya kung uminom tayo ng sabay? Lumingon si Zephyr at ngumiti kina Bai Wulang at Bao Jiuyan. Isa sa kanila ay may dalang Divine Spear at dahan-daang naglakad palabas. Ang kanyang aura ay parang sa isang sinaunang mabangis na halimaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang pakikipaglaban. Hahaha. May ideya na ako nito. Tumawa ng malakas si Bao Jiuyan. Pero sa kanya ibinalik ang tingin sa restaurant. Bukod pa riyan, natatakot akong hindi lang tayong dalawa ang naroon. Pagkatapos niyang magsalita, isang boses na puno ng lakas at marahas na aura ang dahan-daang lumabas. Uminom ka, isama mo ako.